So mga par, nilinaw nga po ng batikang boxing insider na si Mike Coffinger ang posibleng maging hakbang ng TKO promotion ni Turki Al-Sheikh. Nakausap daw kasi nito mga idol ang boss nito na si Dana White patungkol sa plano ng TKO promotion kung saan bukod daw mga idol sa one champion per division ang kanilang maging style sa isang boxing league. Brutal din pala mga idol, babawasan ng current division ng boxing sports. Masyadong maraming division na daw kasi mga idol ang boxing at para daw ito walang lamangan sa timbang. So ibig sabihin pala nito mga idol, ikaka-paste talaga ni Dana White ang UFC sa boxing kung saan ilang division lamang ang meron dito: flyweight, bantamweight, featherweight, lightweight, welterweight, middleweight, light heavyweight at heavyweight division. Walang sinasabi natin mga idol na good news para kay General Casimero sakaling makapasok ito sa boxing league at para patunayan ito na isa talaga ito sa mabagsik na fighter sa kanyang division. Baka mauwi pa sa bangungot mga idol. Ina-expect kasi natin mga boss na mapupunta si Casimero sa featherweight division. Hindi naman ito pwede bumaba sa bantamweight dahil piga na nga siya sa 122 pounds sa bantamweight pa kaya. At bakit natin nasabi mga idol na bangungot ito para kay Cuatro Alas? Dahil hindi basta-basta makakalaban niya dito. Sigurado malalaking fighter makakalaban ito. Kumpara natin sa height ni Casimero na 5'4 lamang. Samantala dahil nga gusto ni Naoya Inoue na paghintayin muna nito ang WBA featherweight champion na si Nick Ball at lumaban daw muna sila sa ibang laban para tumaas daw ang value nila sakaling magharap na sila sa future kung saan tila sumang-ayon nga dito mga idol si Nick Ball sa gusto ni Inoue. Aniya i-rest daw muna ang usapang laban nito sa Japanese Monster. Hindi daw muna ito nakapokus kay Inoue. Target nito labanan ng WBC champion na si Stephen Fulton o di kaya ang pinakamataas na featherweight champion na si Rafael Espinosa para sa isang unification fight. Well, para sa atin mga idol, magaling talaga si Inoue magbigay ng advice kay Nick Ball na kumuha muna ito ng laban para tumaas ang value nito. Alam kasi mga idol ni Inoue na nakadalawang title defense na si Nick Ball sa kanyang WBA title at matik talaga maghanap ito ng isang unification. Kumbaga parang dating sa atin mga idol, inuutosan ni Inoue si Nick Ball na pilitin muna nito maging unified champion para tumaas ang value nito. Sa ganun kung darating na ang time na maglaban sila ng Breton, sa unification fight kaagad ang laban ni Inoue. Easy work at less hassle pa na kunin ang titulo sa ibang kampiyon kagaya sa ginawa ni Inoue mga idol sa naging laban nito sa 122 pounds. Dalawang champion lang dati ang meron sa 122 pounds. Ito nga si Stephen Fulton at Marlon Tapales. Kaya easy work lang kay Inoue na maging undisputed sa loob ng isang taon. Sa kabilang banda naman mga idol, tila nangyari na nga po ang sinabi na advice ni Manny Pacquiao sa kanyang kaibigan at dating sparring mate na si George Kambosos Jr. na kung gusto mo daw mahalin ka ng mga boxing fans at maging superstar ka dito, ipakita mo daw ang tapang mo sa lahat ng oras. Ngayon kasi mga idol, kinikilala si Kambosos bilang number 1 sa pinakamabentang fighter sa bansang Australia. Big event at venue talaga si Kambosos. Tinalo pa nito si Temsu at sa paparating na laban nito mga idol, inaasahan na mapupuno ulit ang arena sa kanyang laban. Malaking tulong talaga mga idol kay Kambosos ang payo na sinabi ni Pacman na ang pagiging superstar ng boxing sports hindi yan nakukuha sa panalo kundi sa kung anong galawan ang ipapakita mo sa bakbakan. Kaya hanggang sa ngayon mga idol, kahit nakailang talo na si Kambosos, mabenta pa rin ito sa mga boxing fans.